God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello everyone! Ito po si Benjamin Tatlong Hari at kami po ay nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsubaybay at panonood ng Life and Grace. Sa atin pong huling episode, one thing we have talked about is that when we receive a word from God and we are passing through the storms of life, it doesn't matter what our situations are. God knows exactly where we are going through and what we are going through. And He is touched with the same feelings. He is able to understand and sympathize and have a shared feelings with our weaknesses. Isang bagay sa Panginoon na dapat nating laging paalalahanan ng ating mga sarili ay ito. When it comes to His children's situation, ano man ang ating pinagdadaanan, tayo po mga anak ng Diyos, the Lord takes things personally. Kung naalala niyo po si Saulo, bago pa po siya tawaging sa pangalang Pablo, ay naging masigasig po siyang taga-usig ng mga Christians noong early church. And alam niyo po itong si Pablo, he had never personally persecuted ang ating Panginoong Hesus nung ang Panginoong Hesus ay nagmi-ministeryo dito sa lupa, sa kanyang physical body. Pero ang pina-persecute niya po ay itong mga alagad ng Panginoon, itong Christians sa early church. Ito po yung kanyang hinahanap at pina-persecute. Pero noong magpakita ang Panginoong Hesus sa kanya sa daan patungong Damascus, Jesus cried out to him. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya ay, Saul, Saul, why are you persecuting me? Ito po ay matatagpuan nyo sa Acts chapter 9 verse 4. Sabi niya sa Tagalog, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Si Saulo po or si Pablo was persecuting the post-resurrection followers of Jesus Christ. At ito po ay nagpapakita sa atin how personally our Lord take things sa kanyang sarili. Concerned ang Panginoon sa mga pinagdadaanan ng mga mananampalataya. Kung ikaw ay mananampalatayang Kristiyano, ngayon, ano man ang pinagdadaanan mo, ang Panginoon ay concerned sa iyo and He takes things personally. Kapag may pinagdadaanan tayo o kapag tayo po ay nape-persecute ng dahil sa pamumuhay natin bilang o pagtayo natin bilang mga Kristiyano, the Lord takes these things personally dahil kasama natin siya at nararanasan din niya ang mga nararanasan natin. Alam niyo po, ang sabi ng Mateo Kapitulo 25, talatang 40 ay ganito, sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Whatever we do to a member of the body of Christ, we do to Him. Siya na nag-utos sa atin na humayo at magturo patungkol sa mabuting balita ay siya ring nagsabi sa ating, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapus-tapusan ng panahon. Mateo Kapitulo 28, talatang 20. Subalit may mga pagkakataon, mayroon pong mga panahon na may kinakaharap tayong mga problema at nakakapag-isip po tayo tuloy na parang walang nakakaalam ng problema natin kundi tayo lamang. Yet, the Word of God says, for your Father knows the things you have need of before you asked Him. Bago pa po natin hingin sa Diyos, ay alam na to ng ating Ama. Sabi po ng Matthew chapter 6 verse 8, alam ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. The Lord knows exactly what you are going through and God is with you to deliver you from whatever situation you are in. And I want to give emphasis on this. Alam ng Panginoon eksakto kung ano ang iyong pinagdadaanan and God is with you to deliver you para iligtas ka sa kung anumang sitwasyon ang dinadaanan mo. Pero nangyayari po ito sa kaparaanan ng Diyos at hindi basta na lang sa kagustuhan nating pamamaraan. Yung gusto na, minsan kasi meron tayong gustong kaparaanan. Pero hindi po yun yung kaparaanan ng Diyos. Tandaan ninyo, ang pag-deliver ng Panginoon kapag dumating siya sa atin at tumulong siya sa atin para tayo ay kanyang iligtas at para tayo ay kanyang tulungan. Ito ay sa kanyang pamamaraan at hindi sa ating pamamaraan. Kaya kung kalimitan, nagugulat po tayo sa ginagawa ng Panginoon.
Balikan po natin kung paano in-approach ni Jesus ang mga disciples habang nakakaranas po sila ng bagyo sa kanilang pagsunod sa sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sumakay kayo sa bangka at pumalaot kayo sa kabilang ibayo. Yun po yung sabi ng Panginoon. Tingnan natin itong Marcos Kapitulo 6, talatang 48. Sabi po dito, nakita niyang nahihirapan sila sa paggaod sapagkat pasalungat ang hangin sa kanila. Nang madaling araw na, pumunta sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng lawa na tila lalampasan sila. I want you to understand these things. Bumaba si Jesus from the mountains where he was praying. Pinuntahan niya sila para sagipin. But he approached them walking on the water and would have passed them by. Sabi po sa Tagalog, tila lalampasan sila. Tingnan niyo po ito ang approach ni Jesus. Pupuntahan sila dahil sila po ay nasa panganib, but nung papalapit na ang Panginoon na naglalakad sa ibabaw ng tubig, ang dating sa mga disciples ay para silang lalampasan pa. Ganito po rin ang kaparehas na nangyari sa dalawang disciples na sinamahan ni Jesus sa paglalakad nila sa daan papuntang Emmaus. Kung natatandaan niyo po ito, sa Luke chapter 24, verse 28, ay ganito po ang nangyari. Then they came near to the village that the disciples were going to. It seemed that Jesus would continue his journey. Kasabay po nila si Jesus na lumalakad at sila po ay cheer up ng Panginoon sa pangyayaring kanilang naranasan na ang Panginoong Hesus ay namatay pero nabuhay po siyang maguli. Ito po ay hindi nila masyado maintindihan. Now, nung sila po ay papasok na sa village na kanilang pupuntahan, it seemed na si Jesus po ay lalampas pa. Gabi na po. Nais kong maintindihan ninyo na mayroong ibang ipinakakahulugan para sa mga disciples ang pagkilos ni Jesus. Jesus is so gentle that he will not force himself to anyone. Just as he appeared to his disciples and would have passed them by, it is up to them, it is up to you to come boldly unto the throne of his grace, that you may obtain mercy and find grace to help in time of need. Nakabase po sa atin kung i-approach natin si Jesus at kung tatawag tayo sa Kanya ng may pananampalataya at lalapit tayo sa trono ng Kanyang biyaya ng may katapangan upang makakuha tayo ng tulong at makatagpo po tayo ng kahabagan sa Panginoon. It is up to us na hindi mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging biyaya ng Diyos upang makamtan natin ang kanyang habag at ang pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Sabi po ng ibang translation ay ganito, lumapit tayo ng may pagkakatiwala. Sabi po ng ibang translation ay ganito naman, lumapit tayo ng may lakas ng loob. Alam niyo po, mga disciples, hindi po nila ito nagawa. Bakit kaya? And we can only speculate kung bakit itong mga alagad ng Panginoon ay piniling hindi tumawag sa pananampalataya sa Panginoon o humingi ng tulong kay Jesus. Pwedeng na-overwhelm sila ng bagyo, tinalo sila ng takot, at pinagdudahan nila ang mga salitang sinabi sa kanila ni Jesus because they weren't aware of how powerful the promise was that He had given to them. Alam nyo, kung titingnan natin just on the surface, it seems na He intervened on their behalf without any response of faith sa part ng mga disciples. Alam nyo po, itong pangyayaring ito na nangyari sa mga disciples, marami pong magpapalagay na ang pangyayaring ito ay kalooban ni Lord sa kanila. Na kaya po nangyari ito dahil ito ang kalooban ni Lord sa kanilang buhay. Especially yung mga naniniwala sa extreme sovereignty of God teaching because they believe that nothing can happen but what God wills or allows. Walang nangyayari na hindi kalooban ni Lord o hindi hinayaan ni Lord mangyari. Pag may nangyaring isang bagay, masama man o mabuti, sabihin na ay kalooban ni Lord yan. They believe that God orchestrates everything perfectly according to His plan. Sasabihin nila, wala kang magagawa kasi plano ni Lord yan. Hindi mo kinakailangang questionin si Lord kung namatay ang iyong kaibigan o namatay ang iyong kamag-anak.
Ang sinasabi niya na lahat ng nangyayari, masama man o mabuti, ay niloob ng Diyos at ito ay dahil mayroon siyang plano ng higit sa ating nalalaman. Sabi po nila, God allows things to happen sa ating mga buhay, gusto man natin ito o hindi, dahil His ways are higher than our ways, and His thoughts are higher than our thoughts. Besides, sabi po nila, all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Alam niyo po, ang sarap pakinggan ng mga to at parang ang dali din namang matanggap. Subalit ang salita ng Diyos ay marami pong examples na kumokontra po sa ganitong false assumption. Ang salita ng Diyos ay nagpapatunay na hindi kalooban ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa ating mga buhay. Ang kalooban ng Diyos ay mag-prosper tayo in all things and be in health just as our soul prospers. Sabi po ng 3 John 2. Yet, marami pong tao ang naghihirap at dumaranas ng kahirapan at marami ang namamatay sa sakit at karamdaman. So paano mo ito i-reconcile? Ang sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 9 ay ang Panginoon ay hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. However, ang Panginoong Yesus po mismo ay nagsabi nito sa Mateo. Ang sabi niya ay, marami po ang mapapahamak sa pagpasok nila sa maluwag na daan na patungo sa kapahamakan. And few would enter the narrow gate to everlasting life. Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Malinaw po ang kalooban ni Lord. Subalit ang kalooban ni Lord ay hindi automatic na nangyayari. What God wants and what He wills can be thwarted. Pwede po itong mapigilan. Ang naisin ni Lord at ang kalooban ni Lord ay pwedeng mapigilan. Meron po tayong sariling kapasyahan. Sana po hindi kayo naguguluhan dahil ang pinag-uusapan natin ditong kalooban ng Diyos is about God's will for an individual's life. God is so wise and awesome that if Satan blocks or hinders his overall plan one way, the Lord will find some other person to work through and eventually get His will accomplished another way. Maa-accomplish po ang plano ng Diyos kung ito po yung pinag-uusapan natin is overall plan. Okay? At wala itong kaduda-duda. But on an individual basis, namamatay ang tao kahit hindi kalooban ni Diyos. It is His will for them to be healed. But one reason or another, they don't receive the healing that He has already provided. May mga tao pong namamatay sa digmaan. Again, hindi po ito ang kalooban ng Lord, but people make choices. Sabi po ng Santiago, Kapitulo 4, talatang 1, sabi po ng James, chapter 4, verse 1, where do wars and fights come from among you? Do they not come from your desires for pleasure that war in your members? Hindi po kalooban ng Panginoon ang digmaan. Ang sakit ng damdamin natin, ang mga trahedya, hindi kalooban ng Panginoon. Ang divorce, ang paghihiwalay, ay hindi kalooban ng Panginoon. At marami pa pong pangit na bagay ang hindi niloloob ng Diyos na mangyari. He is not the one who make those things happen, but people make choices. Nang si Jesus po ay nagpakita sa mga disciples, He was there at ang kanyang kapangyarihan ay available para sa kanilang lahat. But because they did not respond to Him positively and they did not draw on His supernatural ability in one way or another, it is possible na nalunod silang lahat. Maaaring nasa crisis situation ka at nangangailangan ka ng madaliang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. You may be begging, nakikiusap ka sa Panginoon, and you may be pleading sa Panginoon. But if you don't reach out in faith, baka malunod ka. You need to respond positively to God's Word so that it comes alive and it stand up on the inside of you. Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, baka malampasan ka niya.
Hindi automatic na mararanasan mo ang kanyang pagliligtas. Pag-isipan po natin ang katotohanan ito, and I hope ito po ay pagbubulay-bulayan ninyo na ang Panginoon ay dumarating sa inyo not on your terms, but on His terms. And we all need to reach out to God in faith upang maranasan natin ang dakila at kamanghamanghang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang pagliligtas. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ito po ang Life and Grace hanggang sa susunod pong linggo. Shalom!